kung pwede nating proteksyonan ang mga banyaga na nakatira sa ating bansa at tayo gumarantya sa pamagitan ng ating pakikipagkontrata sa kanila, di ba mas lalong bigyan natin ang pagpapahalaga ang sarili nating mamamayan, Mr. President? I rise today to sponsor the proposed Senate Resolution number 307, expressing the sense of the Senate to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender or by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. At its core, the resolution reaffirms what our Constitution already commands, that sovereignty and due process must never be subordinated to expediency, pressure, convenience, more so political machinations. The rule of law must remain the bedrock of any functioning democracy. As the esteemed political philosopher John Adams once said, a republic is a government of laws, not of men. As is stated in the resolution, the 1987 Constitution guarantees that in all criminal prosecutions, an accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Due process is not a matter of administrative grace, nor can it be reduced to a timetable dictated by urgency, pressure, or political climate. It is a fundamental restraint on power. It affirms that the Philippines, while a responsible member of the international community, remains first and foremost a sovereign state, governed by its constitution. But these principles remain mere words and aspirations, Mr. President, if the authorities in charge, especially in the executive, are the very ones to abandon these fundamental doctrines. Ang tunay na tanong dito, Mr. President, ay simple ngunit mahalaga. May karapatan ba ang bawat Pilipino sa sapat na panahon upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa hukuman? Because once surrender is executed, the opportunity for meaningful judicial intervention may become illusory. Courts cannot protect rights retroactively after the person is already beyond reach. Ang hinihingi lang naman natin, Mr. President, ay makatarungan at makatwiran, sapat na panahon upang makalapit sa hukuman at sapat na pagkakataon upang maipagtanggol ang sarili. This is not obstruction, Mr. President. This is not delay for delay's sake. This is the minimum requirement of constitutional fairness. Justice to be legitimate must be both firm and fair. And fairness demands that before the irreversible act of surrender, the Filipino citizen, any Filipino citizen, be allowed to invoke the protection of Philippine courts. This is not a defiance of international law, Mr. President. This is fidelity to the Constitution. Mr. President, the issue before us transcends personalities. It is not solely about former President Rodrigo Duterte, nor is it limited to the present controversy involving the International Criminal Court. What is truly at stake is the enduring protection of every Filipino, his constitutional rights whenever the tentacles of international prosecution touch our domestic sovereignty. This resolution does not obstruct justice. It does not shield wrongdoing. It simply demands that prior to surrender or extradition, a Filipino be given reasonable time to access the courts. Is this not the very essence of due process, Mr. President? Even under our extradition laws involving bilateral treaties, we do not simply hand over individuals overnight. There are hearings, there are remedies, there is judicial scrutiny. Why should surrender to an international tribunal be treated with less caution than extradition to another state? We have on record an existing Article 98 agreement between the Philippines
and the United States entered into force in 2003. This agreement is not obscure, nor it is accidental. It reflects a deliberate policy choice that the surrender of nationals, officials, and personnel to international tribunals of the U.S. is not automatic but conditioned upon state consent and the primacy of domestic jurisdiction. Ginoong Pangulo, sa kontratang ito na pinirmahan natin sa pagitan ng ating bansa at ng Estados Unidos, sa pamagitan ng note verbal, at ito'y nagkaroon ng visa ng 2003, ginagarantiya natin na sino mang American national, official o employee, kahit sino sila na nandito sa ating bansa, ay hindi natin ibibigay automatic sa ICC o kauring mga tribunal kung walang consent ang Amerika. Dito lamang, Mr. President, masusukat natin ang pagpapahalaga natin sa karapatan ng isang mamamayan, Pilipino man o hindi. Kung pwede nating proteksyonan ang mga banyaga na nakatira sa ating bansa at tayo gumarantya sa pamagitan ng ating pakikipagkontrata sa kanila, di ba mas lalong bigyan natin ang pagpapahalaga ang sarili nating mamamayan, Mr. President? Mr. President, the Philippines is willing and able to prosecute crimes for humanity. First, it has criminalized crimes against humanity under Republic Act 9851. The Supreme Court has designated special courts to try cases under this law. It has designed new writs to facilitate investigation, prosecution, such as the writ of amparo and the protection of witnesses and victims. There are government agencies funded and manned to investigate crimes under this law. Isinama pa dito, Ginoong Pangulo, ang Human Rights Commission, ang Department of Justice, at lahat ng mga hukom ay binibigyan po ng panahon na kakailangan nila mag-training sila upang sa ganun may sagawa ang pagpapatupad ng batas na ito na ginawa mismo ng ating legislature. Our willingness and preparedness to prosecute crimes against humanity was recently expressed by the Philippine Permanent Mission to the United Nations in its commentary dated April 12, 2023 on the revision of the definition of crimes against humanity. Mr. President, our government reiterated that under our law, our national law, the Philippines shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused, or other crimes against humanity, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is our citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, and the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. Our government also agreed to competent authorities that its competent authorities shall proceed to investigate whenever there is reasonable ground to believe that acts constituting crimes against humanity have been committed in any territory under its jurisdiction. This is a clear assertion of the principle of complementarity that should rule out an extraordinary rendition of a Filipino citizen to the ICC. Mr. President, let me emphasize that our law, Republic Act 9851, acquires primary jurisdiction to crimes against humanity. Preparado po tayo. The last time I checked, the Supreme Court has not made any declaration that it is unwilling, or it is incapable, or it is unable to hear cases within our country. As a matter of fact, the law is prepared, and all the instrumentalities and agencies concerned in the prosecution and litigation of cases against humanity and similar crimes. Preparado po ang ating bansa, ang ating korte, even our prosecutor services,
preparado. Sa makatwid, the primary jurisdiction rests in our country. Complementarity will only come in kung wala na po tayong kakayahan na isagawa ang nararapat para akusahan, ilitigate ang lahat ng mga kasong sinasaad sa ating batas. So paano po papasok? Bakit po bigla na lamang nakukunin halimbawa ang isang mamamayan natin nang hindi natin ginagawa ang katungkulan sa ilalim ng batas na ginawa natin? Republic Act 9851 has not been repealed so far, Mr. President. It is active. Bakit hindi po ginagamit ito? Bakit meron pong potential threat na dalawa sa ating mga kasama sa institusyong ito, Mr. President? Kaya nga po ang isa rito ay hindi nakapagsasagawa ng kanyang tungkulin sapagkat may dalang takot po dahil magsasagawa ng extrajudicial rendition ang isang korte na kung saan ang kanyang jurisdiction na hindi na po natin kinikilala, Mr. President. Hindi na po tayo member ng Rome Statute. Pero nakaabang, parang sword of Damocles hanging on the heads dito sa mga kasama natin sa chamber na ito, Mr. President. Kung halimbawa, Mr. President, inadapt natin ang resolution na ito, ano ang susunod na hakbang, Mr. President? Halimbawa, nag-issue ng warrant of arrest ang ICC sa isa sa kasama natin dito sa chamber na ito. Ano ang magagawa ng isang resolution, Mr. President? Ang resolution ba will have the effect of notifying all agencies concerned, like the PNP or the DOJ, na magdahan-dahan kayo. Huwag kayong magdalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos kasi nagsalita na ang Senado. The sense of the Senate has been declared na ayaw natin, na kailangang panagutan muna ang ating saligang batas, ang umiiral na batas tungkol dito, na ang primary jurisdiction ay ating bansa. Papasok lamang ang ICC o kung sino man under the doctrine of complementarity. Hindi kailanman papasok, Mr. President, dahil nga ang ating mga hukuman, ang ating mga piskalya ay handa at willing and able to do their functions. So paano magkakaroon ng puwang na mag-i-issue ang isang banyagang tribunal at pagkatapos ay hindi natin kikilalanin ang sariling batas na tayo mismo ang gumawa, Mr. President? Ito po ang, siguro pwede natin sabing, the ironies of all ironies. Tayo na po ang gumawa ng batas para parusahan natin ang sino man, national man natin o hindi national na residente sa ating bansa. Pagkatapos ay papasok ang isang banyagang tribunal na wala ng karapatan sapagkat wala na nga tayo sa Rome Statute. Ito ang mga katanungan, Mr. President, na dapat magkaroon po ng kasagutan sa lalong madaling panahon. Nararamdaman ko po ang nararamdaman ng mga kasama natin. Huwag na po tayong magbulag-bulagan, Mr. President. Alam natin, kung tayo po ang nasa kanilang kalagayan, nakikita rin po siguro natin ang takot na namamayani sa ating kalooban. Hindi po maganda yon, Mr. President. Kaya po kailangan nating sigurong pagsikapan, ayusin ang mga bagay na may kinalaman sa problemang ito para sa ganon matiwasay nating magawa ang ating mga gawain at sagutin sa ating mamayan. Maraming salamat po, Mr. President.